Awit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon ang lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ng Obispong si San Buenaventura, umunlad nawa kami sa karunungang itinuro niya upang matularan namin ang maalab niyang pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Ang sabi niya, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro at mga kambing. Sino ang maisabi sa inyong magdala niyan sa harap ko? Sino ang may utos sa inyong magparuot pa rito sa aking templo? Huwag na kayong maghahandog ng paimbabaw. Nasusuklam ako sa usok niyan. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga. Dahil sa pananatili ninyo sa inyong kasalanan. Labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng bagong buwan at iba pang kapistahan. Tuyang-suya na ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. Kapag kayo tumawag sa akin, ibabaling ko sa malayo ang aking mukha. Hindi ko kayo papansinin kahit na kayo'y manalangin ng manalangin. Hindi ko kayo pakikinggan sapagkat marami kayong inutang na buhay. Magpakabuti na kayo. Magbalik loob sa akin. Talikdanan ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman, ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal ang aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at niayaw na tanggapin yung aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko, na sa aking ihahain, ay handog ng pasalamat, pagpupuring, walang maliw, akin namang ililigtas. Ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Mapalad ang usig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao ay ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kaniyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat sa kaniyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang mawawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Ang sinumang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito,
ay alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Maalala ko po nung ako po ay nag-aaral pa sa seminaryo at isa sa mga subject namin ay Introduction to Scripture o Biblia. Hindi ko po makalimutan yung sinabi ng professor namin na sabi niya, the Word of God is the source of inspiration. The Word of God is the source of our strength. The Word of God, it gives hope, di ba? It gives joy. Nagbibigay sa atin ng kagalakan, nagbibigay sa atin ng lakas, nagbibigay sa atin ng pag-asa, at higit sa lahat, nagiging inspirasyon natin ang salita ng Diyos. No? Kaya nga minsan, sa karanasan natin, kapag papasok tayo sa simbahan at nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, may mga pinagdaanan tayo, may mga nawalan tayo ng pag-asa. Pagkatapos nating makarinig ng salita ng Diyos, ay nakakapagbibigay sa atin ng saya, nakapagbibigay sa atin ng galak, at higit sa lahat, nagiging inspirasyon natin, kaya tayo hindi nawala ng pag-asa. Bakit ko po yan sinasabi? Na that the Word of God is the source of inspiration. It gives us hope, nagbibigay sa atin ng lakas, strength, at nagbibigay sa atin ng pag-asa, sapagkat sa ating ebanghelyo ngayon at unang pagbasa, kung naririnig po ninyo at napakinggan ninyo, tila bagang ang hirap nitong tanggapin at unawahin at dalhin natin sa ating pagmuni-muni. Di ba? No? Ang pagbasa natin ngayon, first reading, and most especially in our gospel, mabigat. Parang kabaliktaran doon sa sinabi na ang Biblia, ang salita ng Diyos ay source of inspiration. Nagbibigay sa atin ng pag-asa, nagbibigay sa atin ng saya, at nagbibigay sa atin ng galak. Pero kung makukumpara nyo po ang dalawang pagbasa ngayon, ang first reading at ang gospel, sabi ko nga sa inyo, ang hirap unawain at ang bigat tanggapin nito kung ang pagbabasihan natin ng salita ng Diyos ay naghahatid sa atin ng inspirasyon. Bakit po ba? Sa ating first reading, kung inyo pong napakinggang mabuti sa ating first reading, tila baga ang Diyos ay galit. Ang Diyos ay naiinis. Sabi nga niya, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Ang sabi niya, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inihandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro at mga kambing. Di ba? No? Parang sinasabi ng Diyos sa atin, dasal kayo ng dasal. Simba tayo ng simba, pero yung puso pa rin natin puno ng galit at puno ng kasakiman at naiinis tayo at sa ating kapwa. Simba tayo ng simba, dasal tayo ng dasal, pero kumusta naman ang pakikitungo natin sa ating kapwa at ang ating pakikipkapwa sa atin? Yan siguro sa ating unang pagbasa, no? Na ang Panginoon ay hindi tinitingnan kung anong daming ritual na ginagawa mo sa buhay mo, dasal na ginagawa mo sa buhay mo, pero isa din ang tinitingnan ng Diyos kung paano ka nakikitungo doon sa iyong kapwa. Kaya nga sa ating ebanghelyo, ito din ang isang pinakamabigat na napakinggan natin at ang hirap unawain ng ating ebanghelyo. Sabi ng Panginoon sa ating ebanghelyo, huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Di ba? Pero kapag tayo ay nagsisimba, naririnig natin kapag sinasabi sa rito ng misa, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo.
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Kaya nga pagkatapos niyan, sinasabi ng pare, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. No? Kaya sinasabi natin, peace be with you, peace be with you. Pero baliktaran, ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa ating gospel, sabi niya, huwag niyong isipin, ulitin ko, na naparito ako upang magdala ng kapayapaan. Ngunit naparito ang ating Panginoon, hindi daw kapayapaan ang dala niya. Totoo nga po, di ba? Because sometimes the Word of God, ang salita ng Diyos, nagbibigay sa atin ng inspiration, consolation. But sometimes, at the same time, the Word of God, it really disturb us. No? Say for example, di ba nadidisturbo tayo kapag sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, talikdan mo ang inyong pagkakasala, ang inyong kasalanan, at magbalik loob ka sa Diyos, at patawarin mo ang iyong nagkakasala sa iyo. Hindi problema ang salita ng Diyos. Ang problema sa atin kung paano natin ito tinanggap. Sabi ng ating Panginoon sa kanyang salita, ibigin mo ang iyong kaaway. At kung magpatawad ka, hindi lang 7 beses, but 70 times. Diba? The Word of God is all about forgiveness. Yan yung sinabi ng ating Panginoon. Ang salita ng Diyos ay patungkol sa pagbabalik loob at talikdan natin ang ating mga kasalanan. Mercy and compassion. Pero ikaw ba, ready ka ba, handa ka ba na i-accept at tanggapin ang salitang iyan? Diba? Kung ikaw, ma-pride ka ng tao, pero napakinggan mo ang salita ng Diyos patungkol sa forgiveness, no? Patungkol sa awa at habag doon sa iyong kapwa, malamang nadidisturbo ka. Malamang hindi ka nagiging payapa sapagkat ayaw mong tanggapin ang salita ng Diyos tungkol sa pagpapatawad, tungkol sa awa, at tungkol sa habag. Di ba? Nakakadisturbo. Nadidisturbo tayo sa salita ng Diyos dahil hindi tayo handang tanggapin ang kanyang mga salita. Kaya nga, malamang sinabi niya na hindi ako naparito upang magbigay sa inyo ng kapayapaan sapagkat ang salita ng Diyos sometimes or most of the time naman, it give us inspiration. But at the same time, the Word of God disturb us. At kapag nadidisturbo tayo sa salita ng Diyos, lalong-lalo na ang kanyang salita ng pagpapatawad, marahil hindi natin nararamdaman na nagiging payapa tayo dahil hindi natin tanggap ang kanyang salita. Kaya my dear brothers and sisters, kung ating pagbabasihan ng ating ebanghelyo, hayaan nating madisturbo tayo ng salita ng Diyos. Hayaan natin ng salita ng Diyos ay andito sa ating puso, no? Namanahan sa ating puso. Sapagkat sa tuwing nadidisturbo tayo ng salita ng Diyos, ibig sabihin, kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Ibig sabihin, andon ang Diyos sa buhay mo. Kaya, let the Word of God disturb you. Because at the end of the day, it will lead you peace. Diba? Kung nadidisturbo ka sa salita ng Diyos sa pagpapatawad, ngayon, marunong ka nang magpatawad. Diba? Nagkaroon ng kapayapaan ang iyong puso. Kaya, again, my dear brothers and sisters, let the Word of God disturb you. Because at the end of the day, the Word of God will lead you to peace. Magsitayo pong lahat. Minamahal kong mga kapatid, kung tapat tayo kay Kristo, huwag nating asahan na magiging sikat tayo. Naway hubugin ang ating mga hangarin ng hiwagang ito ng kaharian ng langit. At sa bawat panalangin ang ating itutugon,
Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga miyembro ng simbahan naway maging matapang at lagi ng tapat sa pananampalataya sa gitna ng pakipagtunggali at pag-uusig. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga magulang naway magkaroon ng lakas at tapang upang gabayan ang kanilang mga anak sa daan ng pananampalataya at kristyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga kabataan naway magkaroon ng lakas na mapaglabanan ang impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, mga naliligalig at yaong nagdurusa sa isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Yaong mga namayapa, naway maging masayang walang hanggan sa kaharian ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga pakikibaka sa buhay. Bigyan mo kami ng kapanatagan sa kabila ng aming pagdurusa at bigyan mo kami ng lakas na kumilos ng mayroong pananalig sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na ito na inihain naming gumugunita kay San Buenaventura upang ang mga ito ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa iyong tulong na maasahan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Buenaventura ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag
sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco ang aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal ni San Buenaventura na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagabilin ng mga nakagagaling na utos at turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumairin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tayo. Ama naming mapagmahal, kaming sa katawan at dugo ni Kristo nagsipakinabang ay dumadalangin magkamit ng tiyak na kaligtasan na aming ginaganap ng buong katapatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan.
Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.